Aloha! For today's video ay gagawa tayo ng Choco German. Ayan. Sa gustong kumopya ng ating recipe ay nasa screen. Ayan. Tingnan nyo na lang ang ating steps how to make dough ay ilagay ko na lang sa ating comment section. Okay. Gagawa muna tayo ng dough para sa ating Choco German. And yan ay for 1 kilo. Okay, yung binigay natin sa screen ay screenshot nyo na lang at that is for 1 kilo. After nyan ay bilugin natin after nating paalsahin ng more than 45 minutes. Ayan. And ang ating mga streusels, ang ating mga palaman ay ilagay ko din sa ating screen. Okay, ready na rin yan, breadcrumbs. And ang ating ensaymada munggo. Yan, ready na tayo sa ating paggawa. Malinis ang kamay, our gamit para sa paggawa ng tinapay. Nandyan. Yan lang ang kailanganin natin. Okay. Ang palaman nating munggo ensaymada ay gawan ko din yan ng recipe para sa inyo. Okay. Next, upload natin. At yung streusels natin ay nasa screen. Screenshot nyo na lang and zoom nyo na lang kasi maliit. Pero clear naman siya. Ayan. So, dry and wet na streusels or palaman. And ang gamit nating pang slice or pang design ay cutter and blade. Okay. Small cutter and blade. Okay. Ayan. So, start na tayo. After 45 minutes, alsado ng ating dough na pinabilog. Ayan. Okay, ganyan lang pahabain and then medyo malaki sa bandang taas para pag roll natin ay makover natin yung bandang taas at hindi siya magtanggal. Okay, then yung palaman natin is may desired amount din yan. Okay, di tayo pwedeng malugi kasi magko-coasting tayo. At kung atin namang kakainin, wala namang problema. Pero kung bibenta natin, magko-coasting tayo. So, yan lang po ang ating palaman. At dapat sa baba lang natin ilagay para pag-roll natin, yan, kailangan panipisin dyan sa taas para dumikit doon sa baba. And take note guys, baka mamaya sa mga masisilan dyan na nagkakamay ako, kailangan talagang magkamay pag gumawa ng tinapay. May mga selected country lang na masiselan pero alam nyo naman na hindi naman talaga sila kalinisan pero ag-iinarte lang. Ang importante dyan, naghugas tayo ng kamay, malinis, nag-disinfect tayo bago tayo gumawa ng tinapay. Hindi natin pwedeng igaya yung sarili natin sa ibang mga bakery na kung ano man ang ginagawa nila behind the hindi natin alam. Pero tayo, syempre, sundin natin yung sanitary natin, no? Meron tayong permit for sanitation, kaya sundin natin. Okay, tsaka masisira tayo sa customer pag madumi yung gawa natin. After nyan, ay dip natin sa ating streusels ang ating na-roll. Yan, sundan nyo na lang kung paano ko yun hiniwa, paano ko yun ni-roll at ilagay dyan sa streusels. Okay. And syempre ang ating lanyera, lagyan natin ng yan, shortening para hindi dumikit. At sa mga baguhan pala, yung mga baguhan lang yung para sa kanila lang tong video pero kung ikaw ay matagal nang gumagawa ng tinapay at natutuwa ka lang manood sa aking video ay okay lang. Pero kung ibabash mo ko at dahil magaling ka, okay lang din. Pero mind your own business na lang. Itong aking ginagawa ay para ito sa mga gustong matuto. Get out. Okay, so sa spacing naman, so ganyan, para pag umalsa na siya guys, hindi siya magdikit-dikit and maganda ang kanyang figure. Okay, then continue tayo. Para makarami tayo ay i-fast forward natin kasi masyado mahabang video natin at baka mabagot kayo at katulugan ninyo itong video ko. Yan, so pag slice naman is slant.
And huwag nyo na magdiinan masyado. Baka maputol na yung tinapay, ah. Oo, tama. Saktong force lang. And syempre, medyo master ko na yung portion ng ating palaman. No need na nating kiluhin. Alam ko na kung yan ay 10 grams na ba or more than. Huwag lang tayong mag-less ng 10 grams kasi baka mabitin sila sa palaman. Mahirap mabitin. Magre-reklamo sila. Charis. Ayan. Sa baba lang ha. Take note. Sa baba lang kayo maglagay ng palaman para pag-roll ninyo maganda ang alsa ng tinapay at hindi siya magkabigtas-bigtas. Baka sabihin nyo, bakit di niya nilagyan ng maraming palaman sa taas? Mabibigtas po yun at magiging busngal ba? Ano ang tawag nun sa ano? Oo, basta busngal. Yan. Okay, susunod nating upload ay Munggo Ensaymada naman. Ngayon naman ay full video ng paggawa ng Choco German. Okay, so yung ibang palaman kanina may yellow. Siyempre gumawa rin tayo ng ibang tinapay, but ang ating tutorial next time na lang. Okay, sa ibang tinapay. Yan, maganda pala pag no, fast forward. Kasi mabilis tayo kunwari gumawa ng tinapay. O kasi pag gumawa tayo is slowly but surely para hindi magkabuskad-buskad o magkabusangol ang itsura ng tinapay natin. Okay? Ayan. Okay, may mga bansa kasi talagang masisilan eh. Baka magkaroon tayo ng basher guys na sa paggawa ng tinapay ay hindi tayo gumagamit ng gloves. And ganyan, ayan, nasalansa na natin ang isang tray. Dapat ganyan yung spacing ha, para maganda ang pagkaluto mamaya. Pabili! Ano yan? Ensaymada. At may bumili. Siyempre, bigyan muna natin ng tinapay. Okay. Ano muna tayo? Commercial, charis. Bali, 3 times 6, 18 plus 10, 28. Sulit ma. Lagkit ako nga. Ay, may imong nga hala. Hala parang pupuman. Wow. Manami da! Naman. Download ka! Makortahan nun. Dahil kami ni nandudilin sa higit nag-arsya ko. Malamit na ka. Wa pa, makarpangan ng adlaw. Kutya po po malak. Oo, wa ay live. Uwat Gusto mo link? Send ko kayo link. Sige. Ayun yung mahirap pag ikaw talaga ay nagutom at may tinapay tapos na yung nabili, ay medyo talagang kakain ka. Nabitin pa, Ayan. Mamimili pa. Syempre, Choco German yung ginagawa natin. Kaya, Choco German din yung kukunin ko. Charis. Ayan. Legit talagang malinis ang ating gawa. Kasi nga, ako mismo kakain. Masilan ako. Hindi ko pwedeng kumain na madumi So, ayan. Ako din na nakain. And balik tayo. Yan, i-try natin ang paggawa na gamit naman ang blade. Kasi yung una kanina is cutter. So, yan. Mas nasanay na akong gumamit ng cutter. Kaya, nung paggamit ko ng blade, ay medyo siya. Hindi siya masyadong nakikita yung chocolate sa loob. Yan. Alam niyo naman, ang mga customer na na-attract yan. Pag nakita nila yung palaman sa loob. Ayan. So, mas prefer ko na ngayon gumamit ng blade. Pero ng cutter, I mean. So, blade kasi ang una kong ginagamit dati. Ayan. So, fast forward tayo ulit. Tapusin lang natin itong ating ginagawa. At may kasama pang maritisan kasi. Ayan. Okay, sa mga gusto pang magtanong kung ano pa yung ibang pwedeng gawin or huwag kayong mahiyang magtanong sa akin, okay? Ayan, ganyan dapat. So, 4 na hiwa sa isang tinapay. Huwag masyadong malalim kasi mapuputol. And yan na po ang kanyang mukha na finished product. And, pinasok natin sa loob ng oven para palsahin. Kasi pag sa labas, kailangan natin lagyan ng cover ang
tinapay para ipalsahin. So, that is 3 to 5 hours ang pagpalsa. Depende po sa humidity. And, ayan na po yung desired na alsa or size. Ayan, ganyan dapat bago lutuin. Tingnan nyo yung ating spacing. Wala na. So, ganyan dapat ang spacing kanina. Okay, pwede na nating lutuin yan. Isa lang na natin sa ating oven. At ayan po ang ating temperature. Dapat naka-ganyan na siya. 155 degrees Fahrenheit. And ilagay muna natin sa pinakailalim. And then, ilagay natin after makita natin matigas na siya, ilagay natin sa taas. Medyo ano na siya, nag-dry. I mean, mag-golden brown na siya. Ilagay natin sa taas. Para sa final touch ng luto. Yan na po ang ating finished product. Thank you so much, guys. Huwag kayong mahiyang magtanong sa mga baguhan at gustong matuto. Sa mga expert na ko, huwag na kayong magsalita. Charis. Thank you so much. Love you all. Bye. Ciao pa.